Sa pumili na winter card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung handa na ba yung inyong kaluluwa. I'm sensing miracle in your life. So far, maganda yung inyong reading. I feel na meron kayo na ang kinatalino na dapat i-share ninyo sa buong mundo. Maybe iba sa inyo, you're meant to share your knowledge, maging teacher, or pwede rin, you can write a book, or maybe you might become an influencer and teach others. So, i-clarify natin yung cards. I feel na bago ka umalis sa mundong ito, dapat gampanan mo muna yung iyong misyon. So, hindi may ihanda si kaluluwa kapag hindi mo pa nagawa ito or hindi mo pa natapos yung calling mo. Siguro nandito ka kasi gusto mo maging sure kung akit ka ba sa langit o hindi. Okay? Pero nandito na yung clarifier natin na akit ka pero kailangan mo gawin yung mission mo sa mundong ito. Kasi syempre pag hindi natapos, meron kang unfinished business. I'm also sensing pagsisimula muli. Anyway, let's see what we have here. So, as I told you, you are someone na influencer. At siguro kung ginawa mo to guys, yung kung ano yung calling mo, dyan yung iyong tagumpay. Lesson that we have is this one. So, I feel like your talent, may kinalaman siya sa iyong purpose ito sa mundong ito. So far naman, with regards to this one, I'm sensing na ikaw yung magiging guide. Baka iba sa inyo ay teacher, or pwede rin na counselor. Okay? Mission niyo yan sa mundong ito. Ngayon, may sensual at saka yung gift. So, gusto sabihin ng Panginoon sa'yo na handa ka na, pero mag-iingat ka kasi I feel na isa sa katangian mo ay kaakit-akit ka. Okay? So, huwag mo basta-basta ibibigay yung iyong katawan sa kung kanino lang. Pero, with the gift being here, gusto sabihin ng Panginoon na meron siyang ibibigay na tao para sa'yo. At yun lang talaga dapat yung tao na actually makasama mo. So, nagkaroon ng mga tahol ng aso at saka sakto dito sa mga cards na to. So, bakit? Remember that you're doing your purpose here on earth. Okay? You're working for God. Kaya, malamang may mga tao na against sa good yung bumabatikos sa'yo. May masakla pa dito, baka iba sa kanila ay parte na ng iyong memory or pwede may pinagsamahan kayo. So, with the fright being here, so gusto sabihin din ng Panginoon sa'yo na huwag kang masisindak sa mga taong ito. I'm really sensing na these people are definitely evil and they're definitely against people like you. So, huwag kang papasindak sa ginagawa nila kasi pinipilit ka nila matrauma or matakot para di mo nagawin yung mission mo para sa mundong ito. Ngayon, okay, so merong spiritual warfare, ito yung gusto sabihin ng Panginoon, na may mga tao na they will be against you, pero may grupo rin na mga tao na they admire what you're doing kasi you are actually bringing, I feel na goodness, okay, at saka you make
people feel loved. And I feel na maiyak ka dahil dito kasi ma-overwhelm ka sa mga bumabati ko sa'yo. Or sa mga taong against sa'yo. So, huwag kang papadala sa kanila, guys. Pagpatuloy mo lang yung iyong work. So, with regards to encourage and vow, so I'm really sensing na handa na yung kaluluwa mo, especially kung ginagampanan mo na yung mission mo sa mundong ito. But don't forget na maging close kay God. I feel na isa sa calling mo ay tinatawag mo yung mga tao na maging close kay God. So, maybe you are a preacher. Or, yeah, you're encouraging people to be good as well, okay? O kaya, pwede rin na in-encourage mo sila na umalis sa mga addictions at kung ano. I really sense na kahit na marami kang kaaway, guys, may mga tao na loyal sa'yo as you can see here. Okay? Pero I feel na there will be something that will happen in your life. We got a free here na baka mag-break free ka. I feel na i-break free mo dito is, yung mga tao na bumabati ko sa'yo, baka kasi mag-give up ka. Let's say, I will just give you an example. Maybe we'll have a certain business or pwede rin following, pero dun sa following na yon napaka-overwhelming na ng haters. So, siguro iba sa inyo, mapipilitan na kayo mag-let go ng dating channel, business, kung ano man yan para mag-start muli. As you can see, pero I feel na even ka na mag-i-start, yan ay mag-grow. As you can see here, on divine timing, magkakaroon ka rin ng mga tao na loyal pa rin sa'yo. I feel na hanap-hanapin ka ng mga tao, to be honest, okay? So, you have the winter here. So far, with regards sa sarili mo, okay naman si kaluluwa. Okay, wala naman ako nakitang negative, to be honest. And I'm sure na makakagad ka sa langit kasi first of all, you're doing your job here on earth. At hindi lang yun, malapit ka pa sa Panginoon. You acknowledge Him and that is definitely good. So, we have the winter here. So, ito yung nasa paligid na makatagpo ka ng mga tao na hindi mabuti, you will feel uncomfortable. Pero yung gusto ng Panginoon, manatili kang grounded. No matter what. Anyway, let's see what else do we have here. So, we got this one, in either way. We also have the kind, wow. We also have the use in reverse, okay? I feel na talaga mabuti kang tao, kaya tinalaga ka ng Panginoon para sa misyon mo sa mundong ito. So you have this one in either way. We also have this present, okay? So, may iba sa inyo, I would say na kung na-overwhelm na kayo sa negativity, maybe sa ginawa mo dati, baka mag-change na kayo ng channel or pwede rin ng negosyo. But God wants you to live in the present moment, okay? Huwag mo masyadong papansinin, dilibdibin si past. Lalo na kung nagbibigay na yan ng negative emotions sa'yo, I feel na yung dapat mong matutunan is to let go of the grudges and of course, to forgive kung sino man yung bumapati ko sa'yo. So, we have the light here and we also have more. So, in this lifetime, we will definitely experience yung spiritual warfare. Okay? Makikita mo ma-overwhelm ka na may mga taong ganito. At I feel like iba sa inyo ay may iyak sa ginawa nila. But yet, I feel like with the more being here. So, I feel like you will definitely have audience. And dahil you're definitely needed there to actually ipakalat yung magandang balita, di ba? At saka encourage yung mga tao na maging malapit sa Panginoon at maging kind. I feel like you will have more. Maybe with regards sa yung wealth. But yet, we'll see what else. Kasi nakita ko naman dito na sa pwesto maging abundant ka. So, tingnan pa natin kung
I feel na status na yung kaluluwa. Sa ngayon, maybe. Let's see. So far, handa na kayo guys. Na-meet ang ating Panginoon. I'm sensing kantang if ever, hindi ganun. If there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth, okay? So, baka naghahanap ka ng peace dahil alam mo may bumabatikos sa'yo. Okay. Gusto sabihin ng Panginoon na iba sa inyo may nagawa kayong mali noong past. So, make sure mag-repent kayo. Okay? Tsaka hindi lang yun. Alam mo ko na maraming bumatikos sa inyo. Huwag yung kalimutan magpatawad and learn to let go of grudges. Kasi baka maka-apekto yan sa, pagtanggap ng Panginoon sa'yo. Paano kanya mapapatawad kung hindi ka marunong magpatawad? Yun lang yung sense nun. So, yun yung dapat mong ayusin para maging handa yung kaluluwa mo. So far naman, if ever you're doing your task here on earth, yan yung pantay, okay? I feel na dahil dito sa yung mission work, kaya magkakaroon sa'yo na mercy ang Panginoon. I'm also sensing with this emotional fulfillment, so yung nga makakarating kayo sa langit, guys. But yet, make sure to let go of the grudges of whatever your haters did to you. Okay? Tsaka iwasan nyo maging revengeful sa kanila. Okay? So, ito yung nag-hold back sa inyo is yung negative emotions with regards sa yung hater. Okay, so yun nga, i-let go nyo to, magpatawad kayo, at yun nga, maging maayos na yung lahat, and make sure kung nagkakasala kayo, mag-repent kayo. Okay? Alright, I'm sorry about that guys. Okay, so anyway, tingnan natin yung karma ng mga tao na sumasabay sa inyo. Another dimension to me. I'm sensing third party, honestly. Okay. So, yung kanilang karma, naiwan sila ng kanilang lover, parte ng kanilang karma, magkakaroon ng issues sa money, hindi sila magiging masaya sa kanilang buhay dahil walang emotional fulfillment. I feel na mawalan talaga sila ng work, honestly speaking. At kung ano man ang pinut-through nila sa'yo guys, makakaalis ka doon. And they have to say you with someone at ganun din, may kita nila na may pera ka. Yung kanilang karma, hindi sila aangat sa ginagawa nilang career. I feel na maiyak sila dito. Kasi I feel na paulit-ulit yung ganyan. Unless na nagbago sila pero hindi sila nagbabagong buhay, patuloy sila sa ginagawa nilang kalokohan. Ngayon, with the Queen of Wands in reverse here, I kinda like feel na yung mga tao na to, madalas talaga nila binibitima yung mga mabubuti. Pero I feel na whether they like it or not, yung mga mabubuti na yan, mananatili sa kanilang trono. At hindi sila magbabago na maging masama. Siguro ginagawa nila dito ay, sinethreaten nila yung mga mabubuti in hopes na maging masama din kagaya nila. Pero hindi ko naman nakita dito sa reading nyo na naging masama kayo. Maybe that is a test for you pero nakapasa kayo. Congratulations.
So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng growth, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung handa na ba yung iyong kaluluwa. Imsasin na naiyak ka kasi you could be thinking like parang hindi. Pero nararamdaman ko na marami ka pang dapat na matutunan. And you do have to break free from toxic relationships then. And attitude as well. I feel like you do have to break free from negativity. Iba sa inyo ay addiction, maybe collection, iwasan nyo yun. I-clarify natin yung cards. Nagsabi as well na hindi pa kayo handa. Okay? So, since you're aware, ito lang yung magbibigay sa'yo ng insight kung ano yung dapat mong gawin para maging handa ka na. I'm sensing that you have to make sure to apologize kung nakagawa kayo ng mali. Repentance, and as well as remember to forgive so that you'll be forgiven. Okay? So anyway, yun nga, hindi pa kayo handa. Maybe because of the reason that you could be somebody who's into worldly things and desires. Nasa isip mo lang ay pera. So yun din yung nagbibigay sa'yo ng problem. So yung kulang dito, definitely, itong card mo, na nakita mo may heart dito. Okay? Hindi lang pulos dapat pera. Kasi yung green representation din yan ng money, okay? Hindi lang dapat pera, dapat puso din, okay? Yung isipin mo, yung nakakatulong ka rin. So, ito yung iyong energy. Go-getter ka with regards sa money. Okay? Tsaka gusto mo ng attention. I feel na yung reason kung ba't gusto mo umangat sa career. Kasi gusto mo mapansin or pwede rin naghahanap ka ng respeto. And we also have this one here. So, tsaka iwasan nyo, guys. Okay? Iwasan yung magkaroon kayo ng idol. Okay? And we got the illness here. So, madalas kayong magkasakit. Yung dahilan nito kasi baka naman, let's say na naniniwala kayo sa Panginoon natin. Pero, baka naman, into collection ka na or pwede masyadong mong ina-idolize na yung iyong idol, iwasan mo yan, okay? At ginagawa ng Panginoon na binibigyan ka niya ng sakit para malayo ka dito sa kung ano man ang nagpapasala sa'yo. So, sa ngayon, hindi ka pa handa. So, we have the peaceful here and robbery. So, puno ka lagi ng pag-aalala with regards sa money. Okay? So, iwasan mo lagi yung inisip mo lang ay pera. Okay? Kasi sa kakaisip mo ng pera, nangyayari ito. Yun yung bagay na nawawala sa'yo. So, baka yung nangyayari dito is sinasamba mo yung pera. Yung nangyayari dito, madalas na nawawala yung money. Iwasan mo yun. Okay? So, with abundant being here and liberation, so far naman nagpapadala yung Panginoon ng mga tao na magli-liberate sa'yo from this kind of conflict or situation. Okay? And, yun nga, tinuturuan ka niya, pero sana, pag mo aawain kung sino yung nagtuturo niyan sa'yo.
Kasi siya magbibigay sa'yo ng alignment. So, hindi ka pa handa, matuto ka maging grounded, okay? Hindi pero yung nagpapaligaya sa tao, dapat maintindihan mo rin na yung heart, okay? Wala akong nakita sa yung reading na pagtulong. Yung gawin mo na lang, guys, okay? Kung gusto mo talaga ng money, okay? Yung gawin mo, you need to have a good intention why you want to be rich. Kasi napansin ko intention mo dito, gusto mo mapansin. Gusto mo sana na respetuhin. Okay? Kung may maganda kang intention na yung pera, pantulong. Okay? Kasi kung wala kang dahilan, kung dahilan mo, ay gusto ko na maraming pera para makabili ako ng ganitong collection or so ever na materialistic, hindi maganda yon. Kasi kung alam ng Panginoon na yung pera ilalagay mo sa something na hindi maganda like addictions, whatever, paano kanya bibigyan ng yaman kaya minamalas sa money? Okay? Tsaka matuto ka mag-ipon kasi baka yun din dahilan ba't ka nagkakasakit. Kasi pinapakita sa'yo ng Panginoon yung importansya ng emergency fund. Okay? Hindi lang dapat lagi material na bagay. So, yun yung dapat mong matutunan. And with this stubborn and connection, so yun nga, may mga tao na sa iyong buhay na mabubuti. Okay? Pero yung problema, yung mga taong pinadala ng Panginoon sa iyong buhay, hindi mo pinapakinggan. Yung mga tao na pinadala niya mapagmahal. Okay? At saka tinuturuan ka nila na maging connected sa tao. Hindi lang iniisip lagi pera or kung ano man. So, sana, ito yung manaig sa'yo. So, hindi pa handa si kaluluwa. Bakit? Kasi pulos money yung nasa isip mo. Hindi ko nakita dito na on some point nagbigay ka ng yaman. Lagi niisip mo sarili mo gusto mong kumita. Gusto mo na material na bagay and so on. Kasi kung patuloy mo isipin yung mga material, pagdating ng pera sa'yo, agad na mawawala yung money. Kasi lalaan mo sa, let's say, pangarap mong cellphone. Pangarap mong ganito at ganyan. Ano na natira sa'yo? Diba? At saka, yung payo ko lang sa inyo, kada sa sweldo kayo, maglagay kayo ng money at least for God and also for charity. Huwag yung kakalimutan na yung blessing nyo galing din yan sa Panginoon. At saka iwasan nyo na sumamba sa mga material na bagay, sumamba sa pera or sumamba sa idol na nasobrahan, okay? Hindi pwede yun. So, we can't serve two gods. That's what you need to remember. So far, hindi pa handa si kaluluwa. Okay? So, sana paghandaan nyo guys kasi hindi biro yung afterlife. Si afterlife ay forever. Okay? At ayaw nyo na mag-end up kayo sa hindi magandang lugar forever. Diba? So, ngayon pa lang, since alam mo na yung mali sa yung buhay, please change. Okay? And learn to apologize to God. Hindi naman tayo perfecto. So, kung naubos mo yung money sa maling bagay, kung aminado ka na nasobrahan yung pagsamba mo kay idol or so forth, pray to God. Mabait ang Panginoon, mapagpatawad siya. Okay? Pero yung kondisyon niya, syempre, dapat marunong ka rin magpatawad. Anyway, so we have this one. So, yun nga. Malungkot kayo kasi you're aware na you're not yet ready. So, you have to warm. In either way, so kulang nga ng heart. So, this one is in reverse. This is sad. Okay? Kasi to be honest with you, hinahabol kayo ng kamalasan sa money. Naka-reverse to. So, we have to me. Panoorin nyo yung blockages with regards to finances. Yung blockage kasi dito, guys, okay? Baka nilalagay nyo lang sa sarili nyo yung pera. Hindi kayo nakapag-ipon or nilalagay nyo sa what we call this, sa addiction, pwede rin sa collection. So, iwasan nyo laging me person kayo. Magbigay kayo sa iba. So, you have to cherish here.
And we also have this one. Remember to cherish God, acknowledge Him. Kasi baka sobra naman yung pagtingin mo kay idol than sa pagtingin mo sa Panginoon. Tsaka yun nga, minamalas na kayo sa career. Be close kay God. To be honest, hindi ko nasa-sense yung pinapahalagaan mo yung Panginoon. Wala tayong card na nagpe-pray ka. Honestly. Maglaan din kayo ng oras para sa ating Panginoon. So, tingnan natin kung ano pa. Huwag niyong aawayin yung mabubuting tao sa inyong buhay kasi pinadala sila ng Panginoon para i-align ka. Kasi nakakaawa yung soul mo. Naiyak ako, guys. Actually, pulis negative yung cards. Hindi ka umaangat sa buhay. Bakit? May blockage. Dapat matuto ka muna sa pagkakamali mo. Ma-realize mo ba't paulit-ulit yung nangyayari sa iyong buhay. Okay? Kasi hindi maalis tong drama sa iyong buhay kapag hindi mo inalis itong kung yung nag-hold back sa'yo. Tsaka, maalala mo sana yung Panginoon. Standard yung iyong buhay. As you can see, your software nagpapadala yung Diyos para makawala ka sa ganitong sitwasyon. Nagpapadala siya ng mga tao para magkaroon ka ng realization. Tapos, guys, so inahagawa kayo na masama, remember to repent, remember na magbagong buhay kayo. Okay? I really sense na naiyak ako dito sa energy. You're really aware na hindi, okay? Hindi handa si kaluluwa ninyo. Kasi yun nga, ito yung inisip mo na gusto maging balance sa pera, pero hindi ka naging balance sa pera. So, yung basahin nyo, kaya ito nangyayari, guys. Kasi, baka naman, may ginawa kayong masama, kaya ito nangyari. So, make sure wag na kayong gumawa ng masama, okay? Magbagong buhay na kayo, please. Iligtas yung kaluluwa ninyo. Huwag laging pera nasa isip. Isipin mo rin na kailangan mo rin tumulong sa mga tao. At least, habang kaya mo pa. Kasi kung dumating yung time na bigla may nangyari, masasoli mo pa ba, diba? Magkakaroon ka pa ba ng chance to make it up from your mistakes? Para may gawin ka sana sa mundong ito. So far, di ko rin nakita dito na ginagawa mo yung mission mo. Kasi nandito ka pa sa certain time when you're still growing up or learning from your mistakes. So, magsimula ka muna sa, let's say, sa pagdasal, sa pag-acknowledge kay God, sa paghingi ng tawad, at saka sa pagpapatawad. Okay, kung ano man ang nangyari sa'yo. So far, nahirapan ako magsalita sa inyong energy din. So, to be honest with you, maybe ayaw mong pakinggan to, but yet you really need to change, guys. Okay? Huwag kayong mag-take for granted in this life. Kasi sayang, maraming masasayang. Hindi ka maliligtas ng kayamanan sa kabilang buhay. Sa totoo lang. Magliligtas sa'yo kapag nakakagawa ka ng maganda. Okay? Bigyan mo ng meaning yung buhay mo kung gusto mo talaga ng yaman, then if ever you have the money, then give to others. Kada sweldo mo, maglaan ka na ng money. Let's say, 10% of your salary for the charity and also 10% for God. Need mo i-acknowledge si God. Kasi kay God galing yung blessings mo. Kasi may blockage tayo with regards sa money. Baka naman kasi lahat ng pera mo nilagay mo sa sarili mo. So, hindi pwede yun. So, change your lifestyle. Tsaka suggestion ko, try ka ng envelope
method ng pagbabudget ng money. Nakakatulong yon. At saka huwag mo agad ubusin yung pera pagdating sa'yo. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng adaptability card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung handa na ba yung iyong kaluluwa. So far, na-sense ko na malungkot yung energy. Pero na-sense ko na may childhood. Parang malungkot kasi yung buhay sa'yo sa loobin. Pero hindi mo nababangkit sa ibang tao. So far, habang nilalagay ko yung cards sa inyo, na-sense ko rin yung kantang, "If there's one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth." So, siguro yun yung hinahanap mo sa iyong puso na sana magkaroon ng peace. Na-sense ko din na may mga anak ka na. At yung iba sa inyo, baka yung anak nyo ay malaki na. I'm sensing na meron papadala yung Panginoon para tulungan ka sa iyong problema. So, anyway, ito yung card. I feel na malungkot yung energy dito. So far naman with regards sa career, balance naman, meaning yung career mo on alignment naman sa iyong talento. Okay? At saka may potential ka rin na ma-promote or umangat. So, I'm sensing na mabuti ka naman tao, pero yun nga lang, nakakalimutan mo na alagaan yung sarili mo. Baka kasi ko hindi pong tao na intindi mo yung iba bago yung sarili mo. So, you have to stubborn here. So, ito yung, okay, I feel na minahal ka ng Diyos dahil dito, kasi siguro meron na mga nagsasabi sa'yo na alagaan mo naman yung iyong sarili, okay? Pero I feel na pag di mo kasi alagaan yung sarili mo, baka mangyari na mapaaga. Alam mo na. Pero I'm sensing with regards to this one, na gusto sana ng Panginoon na humaba yung buhay mo to guide others. Okay? Let's see what else do we have here. So, we got the flight and free. So, ito siguro yung naramdaman ko na lungkot sa aking damdamin, okay? Baka naman kasi may tao sa iyong buhay na kailangan mo i-break free. Kung hindi tao, pwedeng addiction or something na nag-hold back ng iyong kaligayahan. Next that we have is this one. So, I feel here na meron kang dapat na bitiwan na tao. Kasi, dahil sa taong yun, kaya lagi kami namalas. As you can see, masakit sa ulo yung energy. Okay? So, baka na may nangyari before. Baka may nangulam sa'yo dahil sa third party situation. Okay? Kung may ex man kayo guys, kinulam ka ni ex na nagalit dahil sa third party situation. Siguro yung ex mo may anak kayo, or pwede may naiwan ka anak sa kanya, kaya siya naiinis, kinulam ka,
kinulam yung pamilya mo, and so on. So, I feel na nasa alanganin yung iyong soul. Kasi I think yung dapat mong gawin dito is, mag-sorry ka kung sino yung nasaktan mo. Yung iba sa inyo, nagbabayad pa kayo ng karmic debt. Kayo yung pinagbabayaran sa lifetime na to, kaysa naman dun sa alam mo na kung saan, okay, after ng lifetime. Yung dapat mong gawin dito is, alam mo na nagkasala ka before, you really have to ask forgiveness to God about this. Okay? At masakit yung ulo ko sa energy, ibig sabihin lang nun na naisip ko pa rin ang taong ito at nagagalit siya sa inyo at ayaw kanyang umasenso with regard sa iyong career. Siguro ito rin yung pakiramdam mo na minamalas ka sa career and so on. Kasi, yun nga, may tao na nagka-curse sa'yo. Itong tao na ito naiinisan nga sa third party situation na dahil iniwan mo siyang may anak. As that we have is this one. So far naman, okay, dapat mo lang talagang baguhin dito is kung until now, ganito ka pa rin. Ikaw ay nagbe-break ng heart, nagta-third party, and so ever, iwasan mo na yun. Okay, kasi dahil doon nagkakaroon ka ng kasalanan sa Diyos. I feel na may galit na energy talaga. So, sinusundan ka ng galit na energy ng mga tao na nasaktan mo before. So, sana magdasal ka, kaya hindi ka at peace sa iyong damdamin kasi you're feeling the guilt. Okay? Nararamdaman mo yung guilt na ginawa mo noong past. Lagi mo yung naiisip. And in order for you to break free, remember kung overwhelmed ka sa iyong nararamdaman, pray to God. Pray to God to help you move on, to help you release this pain. And not only that, if you're aware na may kasalanan ka sa mga tao, then pray to ask for forgiveness. Patawarin mo rin yung iba na nagkasala sa'yo, wag ka mag-hold ng grudges. So, adaptability here. So, maybe nangyari dito, may pile up ka ng mga masama nagawa dati noong past, pero hindi ko na-feel na in this present, you're doing something wrong. Pero iba sa inyo, baka naman meron pa kayong addiction or kaya ito pa rin yung gawain nyo. Please, magbago na kayo. Kaysa sa magkaroon kayo ng pile up of, mga kasalanan. As you can see, pag-pray nyo rin yung tao nagagalit sa inyo na sana maging at peace na siya, sana makamove on na siya. Okay? At iwasan nyo yung, alam ko na may ginawa siyang kalokohan na kinakurs ka, but on your end, think na siguro may kasalanan ka rin, kaya niya to nagawa. Kung wala naman, kung hindi mo talaga deserving to, then learn to forgive whomever this is. Okay? Kahit na masakit, kung hindi mo kaya magpatawa, then ask God to help you with your feelings para maalis yung ganyang pakiramdam, okay? So, hindi pa handa yung kaluluwa ninyo, guys. Marami kayong baggage na dala-dala. Okay, kailangan yung irepento lahat ng mga kasalanan ninyo. So, let's see what else do we have here. Tsaka magbagong buhay daw kayo. So, you have this one. So, iwasan nyo ma-in-love agad, guys. And you also have to try in either way. So, siguro sinusubukan nyo naman magbago. Honestly. So, you have the diamond in either way. We also have the bridge. So, about sa past mo. Na marami kang bagahe. So, you have this one, broken relationship. We also have the greed in reverse. And we also have the gold. Actually, maganda sa inyo. Actually, meron ka magandang quality na iniisip mo yung iba bago yung sarili mo, which is good. Yung kulang mo lang talaga, guys, is actually, iwasan yung maging player type. Kung player type kayo, kung nagawa nyo dati, masabi ko lang, kailangan nyo talagang irepento sa Diyos. Yung mga pile up ng kasalanan na yan, irepent nyo lahat.
Ask for forgiveness sa Panginoon. Okay, so yung past mo naman na tao, to resolve that, I would say, na kasi hinayaan ng Panginoon na mangyari to na tamaan ka ng curse kasi may kasalanan kang nagawa, to be honest. And I think that what you need to do here is ask for forgiveness. Pray ka kay God na sana maging at peace na kayo ng taong ito. Huwag ka na niyang i-curse. Pag-pray mo rin siya kasi hindi maganda may grudges within, hindi rin maganda maging revengeful kasi obviously, syempre hindi handa yung kanyang kaluluwa dahil may nagawa siyang mali. So yun naman mariresolbahan pa. Honestly, kulang lang talaga is prayer and solve mo yung sa yung feelings. Para siguro na, nagtatry kayo matutunan na i-control yung pakiramdam nyo, to be honest. So, kung may overwhelming emotions kayo, suggestion ko lang talaga yung pagiging close sa Panginoon. Tutulungan ka niya na mag-move on. Tutulungan ka rin niya maging at peace. Kaya ka hindi at peace kasi ibig sabihin nun, hindi mo pa nadasal sa Diyos yung mga kasalanan mo. Yung reading nyo parang karma reading. Parte ng karma nyo yun guys, hindi pagiging at peace. Dahil may pinaiyak kayo na tao or may nagawa kayong mali dati. Konsensya nyo yun. So, yun nga gusto mo maging at peace. So far naman with regards sa work on alignment naman, yun nga lang di ka at peace. Dahil siguro sa nagawa mo dati, okay, naalala mo pa rin yung tao na yun. Walang katapusan yung pag-iisip mo niyan. Yan nga, may sinaktan kang damdamin. As you can see here. So, I feel like you're aware kung ba't hindi ka matahimik. To be honest, okay? So, we got a Knight of Swords and Page of Swords. So, to be honest, yung actually nag-hold back sa'yo para sa langit, iwasan mo magsinungaling, iwasan mo maging player type. Kung ano yung nagpasala sa'yo na aware ka, iwasan mo yun. At the same time, please, reconcile sa Panginoon by saying your mistakes, by asking for forgiveness. Okay, and anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili na whimsy card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung handa na ba yung iyong kaluluwa. I feel that you pass the test of heaven. I feel na sadya kayo matulungin. Okay, so may card dito. Lagay natin doon. I'm sensing na kailangan niya manatiling maging mabuti. I-clarify natin yung cards.
Okay. So, let's see kung handa na ba yung kaluluwa ninyo. So far, dapat mong pag-aralan na gawin, iwasan niya magpadala sa iyong anger. Okay, kasi minsan kung galit ka, may mga nangyayari na nakagawa ka ng kasalanan dahil dito. So, control your anger, honestly, tsaka last din. Okay, so, actually, nag-hold back sa'yo sa kaluluwa mo na pumunta ng langit is lust at saka yung pag-handle ng anger. So, nasa alangan ka pa. Next that we have is friendship and we also have the nurture. So, I'm really sensing na natural na mabuti ka at nakikita mo naman na pinapadama mo yun sa iyong barkada, pero gusto sana ng Panginoon na ipadama mo rin to sa ibang tao, hindi lang sa barkada mo. We also have the worship and trap, so I feel here na iwasan nyo yung mag-idolize ng sobra-sobra sa isang bagay na hindi naman Panginoon. Kasi ito rin yung dahilan kung bakit hindi mag-open yung door na langit for you. Next that we have is this one. So far naman, na-feel ko na destined kayo na magkaroon ng anak. Kasi yung vibe nyo may pagka-nurturing kayo. As you can see here. At saka alam nyo na rin kung paano mag-work, which is nice. So sa ngayon hindi pa kayo handa. To be honest, yung soul ninyo. Kasi you're destined to have a baby. At hindi lang yun dapat yung papag-aralan yung pag-handle ng anger. Kung nangyari man na may nagawa kayong masama habang galit kayo, make sure that you're asking God for forgiveness about it. At saka matuturin kayo na magpatawad para patawarin kayo ng Panginoon. So next that we have is this last and this one. So I feel here guys na despite of all that's happening to you, manatili kang close kay God. Actually, kasi iba siguro sa inyo, hindi naman kayo ganun kadasalin, pero importante talaga to, na maglaan kayo ng time for God. Yung iba naman sa inyo, baka nagwa-work kayo pag araw ng simba. Okay, iniiwasan nyo yung Panginoon. Sana matuto naman kayo mag-no sa ginagawa nyo at magsimba kayo at maglaan kayo ng oras, panahon para sa Panginoon. Kasi napaka-importante niyan. Bakit? Kasi nangyari niyan kapag di kayo malapit sa Panginoon, nagkakaroon ng mga tukso sa paligid, okay? I feel here na sinasabi ng Panginoon para makaiwas ka sa temptation, sa lust, or kung ano man yan, mangyari is, mag-pray ka kay God na ialis yung ganong pakiramdam. Maglaan ka ng time sa Kanya para hindi ka basta-basta may kahit ng mga tukso. Next that we have is this one, authentic. So, isa rin sa bagay na nagpapa-hold back sa inyo. Iwasan nyo mag-curse or mag-ill-wish sa mga tao. Kasi hindi rin maganda yan. Iba naman sa inyo, baka marami kayong kasalanan na nagawa. So, you really have to repent. At saka iwasan nyo maging materialistic and be authentic as well. At iwasan nyo magsinungaling, okay? So, marami kayong kasalanan, guys, okay? So, dapat yung gawin ay mag-repent kayo. At importante magdasal. Importante rin na may panahon kayo sa Panginoon. Magsimba kayo, guys. Importante yan. Anyway, let's see what else do we have here. So far we have this one. So may tukso nga. Inaabangan kayo. So we have the I love you. We also have this. Okay. Iba naman sa inyo guys. Baka naman dahil sa relasyon nyo kaya kayo nagkakasala. Baka naman hindi meant para sa inyo yung tao. Pinagpipilitan nyo pa. We also have the sick in either way.
We also have this one. Okay, nasense ko sa 6, seek ye first the kingdom of God. So, ito yung dapat yung gawin para makapasa kayo, para makaakyat kayo ng langit. So, you really have to have time to God. I'm sorry, for God. Okay? So, we have this one, so sweet. And we also have best of friends in reverse. So far, masakit sa ulo yung energy. With regards dito sa best of friends in reverse. So, baka naman kasi guys, may barkada kayo na mabuso sa inyong kabutihan. Kung di naman barkada, baka naman yung lover ninyo maabuso sa inyong kabutihan. Siguro gusto ng Panginoon na maglaan ka ng money para sana sa iba, honestly speaking. Kaysa naman sa iyong barkada o kaya kaysa naman sa iyong mga collections, kung ano man yan. Anyway, let's see what else do we have here. Meron kayong lustful energy, yung iba sa inyo. So, iwasan nyo manood ng alam nyo na. Hindi nakakabuti. So, gawin nyo, magbasa na lang kayo ng Bible, try nyong kumalma. Okay? Kasi masama yun. Masama yung ganong pakiramdam. So, anyway, with the moon being here in this one, so I feel na gusto ng Panginoon na magsabi ka ng katotohanan. Kasi sa iyong pagsisinungaling, syempre, kasalanan din yan. So, I feel here na meron sigurong tao sa inyong buhay na hindi meant para sa'yo. So, huwag mong pagpilitan yun. Kasi whether you like it or not, mag-ending kung ano man ang hindi para sa'yo to unlock more opportunities for you. So far, hindi pa halanda yung kaluluwa nyo. Kasi marami pa kayong dapat ipagdasal sa Diyos. Dapat maglaan din kayo ng oras sa Kanya. At hindi lang yun, dapat magbagong buhay na rin kayo. Kung alam mo na hindi nakakabuti yung isang bagay, then let whatever it is. Okay? Kasi minsan, I feel here na baka yung barkada mo, yung nagbibigay na sa'yo ng kasalanan, pwede rin, let's say, our lover. Nagbibigay din ng ganon. So, iba naman sa inyo, lustful energy, yung hindi maganda. Okay, so, dahil sa panonood ng kung ano-ano, nagkakasala kayo sa Panginoon. So, yung gawin nyo guys, please pray to God about your sins. Kasi ang dami. Okay? Maraming storya dito, so take which resonates lang and leave what doesn't. So remember, para mapatawad kayo ng Diyos, magpatawad kayo ng inyong kapwa. At saka, hindi lang yun, dapat din na may action tayo dito. Na sana, nag-change ka, magbago ka, iwasan mo yung mga bagay na naglalagay ng kasalanan sa'yo. So, matuto ka rin na magsabi ng katotohanan. Importante din yan. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.